Ayan, hello beautiful people. Uy, beautiful yarn. Ayan. So, welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love. At totoo pong everything here is nice at totoo succulent love. Ayan. So, ayun, new location. Nandito naman tayo sa may aming Chinese bamboo. So, diba sabi ko, i-ROS ko na yung aking astro. So, yun po yung i-chismis ko sa inyo ngayon. So, before that, gusto ko po kayong batiin ng Happy Sunday and God bless po sa ating lahat. Ayan, happy lunch. Anong lunch natin dyan? Kasi ako, kape lang. So, kadarating ko lang po. Ayan, kadarating ko lang po at actually, galing pa ako ng night duty. Hindi ko alam kung mukha akong bangager sa paligid. Ayan. So, ayun. Hihigop lang ako ng kape. Ayan. So, pampagising, diba? So, ayun. Magkape tayo. Yung matapang kaya kang ipaglaban, diba? Ayan. So today, ang i-chismis ko nga po sa inyo is yung ating astro. So, marami na akong nagawang vlog about astro, like 3 or 4. So, ayun. So, pagdating sa ROS, wait lang. So, pagdating sa astro, is magugustuhan nyo din. Kung wala pa kayong astro, try nyo. Magugustuhan nyo din ang astro kasi hindi sila maselan at hindi sila maarte na kagaya ng kakilala mo. Ayan. So, sa astro, wala naman talaga akong naging problema sa astro. Sa watering kasi, ang ginagamit ko nga po is Masato. Or you can use the Akadama. Or kung ano pong gusto nyong gamitin na volcanic rock. So, pwedeng Akadama, Kanuma, Masato, Kiryu, ano pa ba? Alam ko may mga different types pa ng mga volcanic rock. So, kapag nag-lighten na siya, pwede nyo na siyang diligan. Pero ngayon kasi, since mahangin, ang tendency, hinihigop ng hangin yung water pag nagdilig ka. So, ang mangyayari, babalik sa normal na kulay ng astro, ng Kanuma siya. So, syempre, mami-misinterpret mo, kailangan ko na ulit tubigan kasi nag-lighten na. So, ayun, kung kayo ay may astro at hindi siya naka-ROS, ako, nung hindi ko to in-ROS, nagdidilig lang ako once a week kasi hindi naman sila naaarawan eh. Tapos, minsan, pag na-neglect ko na sila kasi syempre, ang dami ko ng plants. Pag nakita kong kumulubot na, siguro more than a week, nakita kong kulubot na, oy, kailangan ko na mag-delay kasi kulubot na talaga. So, ayun, ulitin lang natin para sa mga new viewers at gusto ng astro. So, let's talk about the types. We have the SK. Ang SK natin ay eto. So, perfect siya. SK na may parang arrow line, arrow type, ganyan. So, ganyan siya. So, this is a star shape at malaki na nga din ito. So, pwede ko na siyang i-repat pero sooner pa kasi medyo busy pa tayo mag-repat ng mga unboxing natin. So, actually, meron ako ditong box of happiness. March nyo na ito mapapanood, makukuha. Hindi na ito makukuha, charot. Ayan. March nyo na mapapanood. It's from the Joanna Succulent. It's the astro and the other type of gymno. Parang T-lines yata. Kasi yun nga yung with ID sana. Kaya lang, hindi nga ako nakakuha dahil nga hindi nga nag-survive yung mga minayin ko kay Ma'am Joanna. Ayan. So, actually, kakauwi ko nga lang. Tapos, sinabay ko nang kunin yung box of happiness from Joanna Succulent. So, ayun. So, meron tayong SK. Andun yung kape mo. Nanggulo ka pa dito. Andun na yung kape mo. Parang ano dyan. Ayun. So, we have the SK or yung arrow type and then meron tayong kabuto or yung nodum type or tapos we have the nodum, asterias and the
Super Kabuto. So, pag Super Kabuto is yung mapuputi, kagaya nito. Tapos yung Snowflakes, yung parang snow na super puti. And then, yung ating Nodum, yun yung pinaka-common kasi na binibili natin sa market. So, meron ba akong Nodum? Meron, pero nasa arrangement. So, wait lang. Tingnan ko nga kung papatak na this week yung Astro unboxing ko. Kasi mas ano yun eh, mas kompleto eh. May Nodum, may nabili ko Nodum, Asterias, saka Super Kabuto. Wait lang check ko lang Kasi nasa ano siya, nasa arrangement. Wait lang, anong week ba ang tatamaan nitong vlog na ito? Ayan, kasi po yung vlog ko, nakasagad na siya ng Feb. Tapos, March na yung iba. Nasa March, na ako. Nasa March na. So, yun nga. Minsan kasi, wala naman ako dito ng 4 na araw. Paano ako magbablog? Kaya nag-iipon ako ng vlog. Niipon ko na siya. Meron na ako nakalagay na vlog. Ayun. So, papasok pala siya hanggang 18. So, hindi pala pasok. So, this week, coming week na yung Astro unboxing. Kasi Haworthia yung papasok mamaya. It's the Haworthia collection. Ayan. So, ang ganda ng mga Haworthia. At the best din yan sa Lowland. So, yun. Back tayo sa Astro. So, si Nodum yung pinaka-common. Yung parang ganito lang siguro siya. Maliit lang to dati. Ngayon, malaki na siya. Parang ganito lang, walang something, walang puti-puti. Ganyan lang siya. Nodum. Ayan. And then, we have the Asterias. Si Asterias is yung nakikita nyo na may puti-puti. Ayan. Ganyan lang si Asterias. Ayan. Puti-puti siya. And then, the Super Kabuto. Ayan. Yan nga yung maganda na pricey. Ayan. So, sa Astro, meron ding Flappy. Kagaya po nito, Flappy po siya. Makikita nyo yung aerials niya. Yung aerials yung white-white na may parang bulak. Ganyan. So, ayun. This is the Super Kabuto. And then, the Asterias. And then, the Nodum. Ayan. Nanapan ako ng kape, nandun na ngay kape niya eh. So, sa Happy Valentine's Day nga pala, napanood niyo ba yung arrangement ko? Ano masasabi niyo doon? So, alam niyo nung February 10, sabi ko sa jowa ko, malapit na yung Valentine's Day, ganyan. Tapos sabi niya, nagulat ako sa sagot niya, ano ka ba, tapos na eh, ang ganon, busit lang. Ayun, so, balik tayo ulit, nawala na naman tayo sa katotohanan. Ayun, so meron tayong SK and then meron tayong V-type. Yan. So, nag-mine ako ng V-type na malaki kasi gusto ko malaki naman yung V-type ko kasi the usual size lang naman sa akin yung mga ganito lang na maliliit, ganyan, ganyan. So, magkano po ba yung range ng Super Kabuto na Astro? So, the Super Kabuto Astro nagre-range siya sa 100 or 100 pataas. So, the usually na 100 pataas is yung mga ganito. Pero usually kasi ngayon, mas makakamura kayo pag bumili kayo ng set. Mga ganito siguro. Ay hindi, star shape to eh. Yung bilog lang. Baka yung mga ganito, 100, 90, ganyan. So, yung mga Nodum type, mas mura. May nabibili ako na 40 isa, di ko alam kung may lower sa 40, baka parang may 35 eh. Tsambahan lang kay Deep Intel kasi. So, ayun. And then, yung isa pang mahal is yung star shape. Yung sinasabi na sexy shape or perfect star. Mga ganun. May makikita kayong ganun. Tapos, yung Fukuryu type na Astro. Ayan, yung mga Fukuryu type natin na Astro. Ayan. So, syempre, may mga variegated din na ganito. Syempre, mas pricey yung mga variegated. Ayan. And then, the turtle, Astro Turtle, ayan.
Ayan siya. So, mas may turtle pa dito kasi ang pangit nung pagkaano niya because of I think insecticide na ginamit or fungicide. Parang insecticide yata pag puti-puti na powder. So, ganyan siya. Tapos makikita niyo para siyang may mga, yun nga, parang may papukuryo nga din. So, meron din lizard na astro turtle, ganyan. So, marami pang mga types. And yung tinatawag nila na goryo, asan ba yung ganun ko? Naantok na kasi ako eh. Ayan. This is the goryo type or Pukuryo fibribs, ganyan. So, medyo pricey. Nasa 180 to, kung pinakamura na, 150. Ganun siya. And then, ito din. Ito naman, pa star shape ang dating. Pero ang pinaka star shape talaga dito is eto. Ayan, star shape talaga siya. Ayan, tas yung yung isa, yung medyo pricey din. Uwibo ba yun? Or hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Sorry na agad sa mga Fairpeck. Sorry ha. Ayan. Tao lang. Ayan. So, meron din tayong columnar. Para siyang turumpo. Ayan, yung mga ganito, columnar. Ayan siya. Tapos maganda din yung pattern niya. Diba? So, sa mga this is SK. So, sa mga super kabuto, yung mga ganitong maliit, mas makikita niyo yung pattern niyan pag malaki na sila. Ayan. So, ako, mas i-recommend ko sa inyo Masato soil. Kasi pag nagdilig kayo, hindi umaangat. Unlike the Akadama, is umaangat nga siya. At tumatama yung Chinese bamboo sa akin, sa ulo ko. Makati din kasi sila eh, kapag tumatama sila sa balag. Ayun. Eto, napalaki ko na to eh. Kasi nung birth month ko pa to binili, July 30, sakto, na dumating sa akin, July 30 nung birth month ko. Kaya hindi ko to makalimutan kasi during my birth month, is sakto na dumating siya, tapos, ayun. Tapos yung pa-free ni Igorotak is yung gymno na pink na shigpay kasi hindi siya nag-roots. And that's a lesson for me na hindi dapat magsama yung astro at saka gymno sa isang pot kasi matubig ang mga astro. Ayun. So, ayun, maraming mga types talaga ang astro. And the Myriostigma is kapamilya din ng astro. So, ganun din. Ganun din yung flower nila. Tapos yung iba, pinapag-grap nila yung kanilang astro kasi mas mabilis lumaki. So, ganun din yung ibang gymno. So, ito yung pinakaputi. Ayan. Pinakaputi siya. Hindi ko alam po, ito yung snowflake. Pero, ito, mura ko lang nabili. Parang 120. Mura na siya. Naka-super sale kasi. Kasi ganun talaga eh. Pag bumibili ka, kailangan mo mag-timing. Kailangan mo tumiming ng super sale. At magandang bumili kapag anniversary sale ganyan. Kasi, talagang sale sila. Ewan ko lang kung lahat is ganun. Ayan, ito rin, no? So, may mga astro din na hindi makinis, kagaya nito. May fungicide, yung dilaw-dilaw. Eh, ang pangit naman kasing tingnan. Ayan. So, diba? Pero, paglaki nito, makikita natin na ang ganda niya. So, the pattern of the astro, iba-iba. Tapos, pag lumaki, doon natin makikita talaga kung ano yung pattern nila. So, marami din akong V-type. Yung V-type kasi is yung pinaka-pricey. Ang magandang V-type kasi is yung ganito. Ayan, pag lumaki pa yan, mas maganda pang tingnan to. Sa ngayon kasi, hindi pa natin ma-appreciate. Pagka lumaki yan, puro pa-VB na siyang gano'n. Ayun. So, natapos na tayo sa astro type. So, sa ROS. So, kailangan pagka sa astro, kung gusto niyo talaga ng astro,
gumamit kayo ng tamang pot. Kasi kung gagamit kayo ng pot na malaki, tapos matakaw yung astro kasi sa tubig. Kapag gumamit kayo ng pot na malaki, malulusaw yung astro mo. Diba? So, kailangan tamang pot. Baka ganito lang kaliit yung ano mo, yung ganito lang kaliit yung astro mo, tapos itatanim mo sa ganito. Diba? Ay malulunod talaga yung astro mo. Papatayin mo yung astro mo. So ito, kahit magtubig ako palagi, kung ganito lang naman kaliit yung pot, okay lang. Diba? So kahit magtubig ako dyan palagi, okay lang din. Kasi, ayan, ganyan lang yung pot niya. Ayun, so saan ako nahirapan sa astro? Actually, yung binili ko kay Joanna, ang nahirapan ko doon is masyadong upod yung ugat. Kaya akala ko nag-ugat na, hindi pala, nalusaw na kasi wala siyang ugat eh. Tapos nagdidilig ako palagi. Ayun. So kagaya nito, kulubot na siya. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Kulubot na yung pinaka-lower part niya. Diyan yung makikita na medyo nadidehydrate na yung astro mo. Ganun siya. So ito, nasa arawan to lagi. Kaya, madali siyang mauhaw. So kapag pinaaraw mo, kagaya ngayon, napakainit. Ang tendency talaga, madidehydrate yung astro mo. So kailangan, masipag ka din magtubig. At yun nga, kailangan magaling ka din mag-assess ng astro mo. So, sabi ko nga, lagi nyong gawin, assessment muna bago kayo magdilig. Hawakan nyo. Sa gym, no, hawakan nyo. Sa astro, hawakan mo. Minsan din kasi, tricky din yung mga astro. Akala mo okay, pero hindi pala. Minsan, makikita mo, yellow-green na yung ganito nila. Tapos, pag ginanon mo, malambot. Tapos, maibubuka mo na. Ibig sabihin, paalam na beshi, ganon. So, ayun. Lagi po ha, assessment first bago kayo magdilig-dilig kasi yun nga, matakaw talaga sila sa tubig. That's why ganito sila. Ayan. So yung sinshawa ko dito, yung may problema kasi ko dati sa kanya na nung bagong tanim, tapos pinaarawan ko, lumambot. 1 week, nung pagkatanim ko, 1 week shaded, tapos pinaarawan ko after 1 week. Malambot siya, tapos ang tagal niyang malambot, parang mga 2 buwan yata. Ayan. Ayan. So, ito yun. Ayan yun. Ngayon, okay na siya. Pero, tsaka ito, sobrang kulubot nito. Pero dinidiligan ko naman. Pero bakit kaya ako, bakit kaya ako ganun? So, ngayon, medyo naka-recover na sila at saka yun, magpa-flower na din. So, inaabangan ko nga yung Shinshowa or Akabana Astro, which is from Japan. Kasi maganda yung flower nila. Ayan. So, magpa-pollinate din ako. Abangan nyo yan. And, ayun. Pagkatanim nyo ng Astro at hindi pa sila well-rooted, huwag nyo munang paarawan. I-shaded nyo muna. Pero ang astro kasi, madali lang sila mag-ugat. Tsaka hindi sila maarte sa, sa soil. Kahit yata garden soil lang gamitin mo, okay lang sa kanila. Kasi marami akong nakikitang seller ng Benguet. Parang lang din, yung gamit lang nila sa Saxis, garden soil, ganun lang. So, tapos yung iba, mga ano bang tawag dito? Pamistone na may dahon-dahon, mga ganun. So, hindi talaga sila maarte. At saka, pag well-hydrated sila ay fluffy. Sila ay bilog na bilog. Sila ay perfect shape. Ayan. So, ayun, dati, nagdi-deform siya nung bagong tanim kasi hindi pa nga sila well-rooted. Tsaka, hindi pa sila nakaka-absorb ng enough water dahil hindi pa nga sila well-rooted. So, kapag hindi well-rooted, wag mong gawing ilog ang pot. So, ayun, dito, ganun lang, nagbe-base lang talaga ako sa sa kulay ng masato. Ayan. So, ito yung grafted natin. Yung choco aso, nandoon, mainit kasi eh. Kaya hindi ko makuha eh. Ayaw kunin dahil mainit. Ayan. Kunin natin to.
So ito, lagi kong piniplex kasi isa din to sa mga favorite ko na pot kasi ang ganda niya. Tapos clamp. So ang ganda nito kung sabay-sabay sila magpa-flower. Ayan. So tandaan nyo kapag ROS, pag sinabak nyo sa ROS, please lang, ipa-well rooted nyo. Kailangan hindi siya natatanggal sa pot niya. Ayan, hindi siya natatanggal sa pot niya. Ayan, ganyan, well rooted. Pwede mo nang i-ROS. Pero kung hindi pa well rooted, abay wag mong isabak sa ROS. Papatayin mo ang gymno mo. Ayan. Ang gymno mo, ang astro mo. Ayan. So next, yun lang, watering technique. Ganun nga. Nasabi ko naman na din dati kung paano ako nagwa-water. So, every 3 days, ganyan. Minsan, every 2 days, ganun. Ganun ko sila tinutubigan. Pero kung every 2 days, yung sapat lang. Hindi pang dagat, hindi pang ilog. Tapos, kaya ko sila sinabak sa arawan para nga mag-flower na sila. And today is their blooming season, ngayong summer. So, sa care and tips, lang din, nililinis ko lang din to ng makeup brush kasi maalikabok din dahil mahangin, maalikabok. So, yun lang, makeup brush lang ginagamit ko. Sa pataba, bunny poop. Tapos yun, tawag dito, yung ginagamit ko na nag-hold ng water. So, meron yung CRH, lalo na spit moss, ayan. Water retention yan, peat moss, coco peat, ganyan. Pero kung halimbawa, nagmix ka ng isang tabo ng loam soil, tapos 3 kutsara ng coco peat, 3 kutsara ng peat moss, hindi ganun magiging water retented yung soil mo kasi kukunti lang yung nilagay mo na na coco peat tsaka peat moss. Kailangan equally balance sila para kahit magdilig ka dyan is mag-hold man sila ng tubig, okay lang na magtubig ka na magtubig. Pero kung halimbawa hindi naman ganun hindi rin drainable yung ginamit mo na soil, tapos tubig ka ng tubig, walang mangyayari. So kailangan mag-isip tayong mabuti, gumamit tayo ng drainable. Kung magtutubig tayo, okay lang magtubig tayo madalas. Pero kung hindi naman drainable ang iyong soil, ikaw na pumaraan, bahala ka na dyan. Ayan. So, ayun. Thank you sa support nyo sa aking channel. Ayan. Sa lahat na nag-support, wala akong list ng mga ng isa-shoutout natin. Ayun. So, thank you sa lahat na nag-support sa aking channel. Ate Jo, Christy Vlog, Jane's Collection, sino ba? Ayan, Mama Dons, and Ate Grow, ano yung tawag dito? Ate Joy's Garden, ayan. And Grow with Lean, Succulent Daily PH, Potted Sunshine, sa mga tao na lagi nagko-comment, FB Likers, Ma'am Areza, Ma'am Baby Lina Sarita, Ma'am Imelda Camba, Ma'am Nancy Balustre, Ma'am Maura Lulu, Sir Randy Suarez, ayan. Sino pa? And many more. Maraming salamat din sa ating viewers. Thank you so much. Huwag sana kayo magsasawa na manood sa aking vlog. Ayan. So, right after nito, mag-unbox naman po ako ng mga astro. So, thank you for watching at Everything Nice at Mitch. Pasensya na kayo at maingay. Naglilinis ng kotse si Jowa. Ayan. So, thank you for watching and see you on my next video at Everything Nice at Mitch. Succulent Love. More astro update, more astro care and tips sa susunod natin vlog kasi i-try nyo mag-alaga ng astro, hindi kayo iiwan. Ayan. So, cheers! Thank you for watching. See you again tomorrow at 7 PM and tonight at 7 PM. Happy Sunday. Sorry na sa mga hindi ka nabanggit. And thank you. Bawal ang may favorite system.